Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan niyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, sinundo kami ni Verhel nung araw na iyon. Ayoko mang sumama, Mommy Onyx, pero wala akong magawa. Dahil gusto ng aking ina na magsama kami kung nasaan ang aking asawa, gusto niya nandoon din ako. Pero lagi kaming nag-aaway, Mommy Onyx, at yun ang mangyayari. Pupunta ako sa Bulacan, tapos susunduin ako ni Verhel. Ewan ko ba, Mami Onyx, hindi ko rin maintindihan ang aking sarili. Dahil sa kahit anong gawin ni Verhel na kabutihan para sa akin, Mami Onyx, at ipinakitang magandang pakikitungo, hindi ko ito masuklian na naaayon sa kanyang pagmamahal at pagkalinga sa amin ng aking anak, Mami Onyx. Kaya napilitan akong sumama sa kanya ng araw na iyon, Mami Onyx. Hanggang sa naipanganak ko ang aking pangalawang anak, hindi pa rin nagbabago, Mami Onyx, ang aking pakikitungo sa kanya. Lagi pa rin akong bugnutin kapag siya ang kaharap. Subalit kung kaharap ko na ang aking mga amiga, ang aking mga kasamahan sa trabaho na mga nanay din, Mami Onyx, lagi niyang iniisip na siya ang laging pinagchichismisan namin, Mami Onyx. Subalit wala siyang magawa dahil alam niyang may kasalanan siya sa akin na hanggang sa mga panahon na yon ay hindi ko pa rin siya napapatawad, Mami Onyx. Kaya Vicky, nandyan na yung asawa mo. Parating na galing sa trabaho. Hayaan mo yan. Wala akong pakialam dyan. Oh, ano na naman ang pinagchichismisan niyo dyan? Siguro ako na naman ang pinagsangkalan niyo dyan sa pagchichismis niya. Ay, hindi Verhel. Hindi ikaw ang aming pinagchichismisan. Tungkol lang sa mga bata, huwag kang mag-alala. Ang mga bata, kumusta? Nasa loob ba ng bahay? Oo, nandyan sila. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na, Vicky. Pasok mo tayo sa loob. Kanina pa siguro kayo nagchichismisan dyan tungkol sa akin, ano? Halika na. Sige mga kumari, bukas ulit magkwentuhan tayo. Pasok muna ako sa loob. Sige, pumasok ka na sa loob. Huwag mo kaming alalahanin dito at uuwi na rin kami. Akala ko natutulog yung bata iniwan mo. Bakit gising yan? Oo nga, natutulog. Bakit? Hindi ba pwede siyang magising? Grabe naman to. Oh, nakasahod ka ba ngayon? Akin na, pambili ko ng gatas ng mga bata. Oo. Nakasahod ako ngayon pero kinaltasan ako eh. Ito. Verhel, ano to? Pagkasyahin ko... Bakit ito? Oh, Diyos ko. Hindi to kasya, Verhel. May bayaran tayo sa tubig, kuryente, sa rent dito, pagkain sa mga bata, pagkain ko, pagkain mo. Magkasya kaya to? Ha, Verhel? Vicky, anong gusto mong gawin ko? Ha? Magnakaw ako? Sa yan lang ang kita ko. Yan lang ang binayad sa akin. Anong gusto mo? Magwala ako doon para dagdagan nila yung sahod ko? Sa yan lang ang natatanggap ko na sahod eh. Pagkasyahin mo na yan. Kasya yan. At saka may sahod ka rin naman, di ba? Pagkasyahin mo yan. Verhel, kahit ipag-ipon-ipunin natin yung sahod natin, di pa rin kasya. Mas malaki pa yung sahod ko sa sinahod mo. Diyos ko naman, Verhel. Ano bang gagawin ko sa sahod mo? Para ka naman binata. Ano ka? Wala ka bang binubuhay ng mga anak? Diyos ko. Pagkasyahin mo yan kasi yan lang yung sahod ko. Ano? Ano gagawin ko? Di pagkasyahin ito. Vicky!
Vicky, alam mo ba yung balita? Oh, Donna. Bakit? Anong balita? Matanong muna kita. Wala ka bang napansin sa asawa mo? Kasi usap-usapan doon sa labasan at saka dyan sa factory, sa mga kasamahan natin na nagtatrabaho dyan sa loob sa factory, meron daw kabit yung asawa mo. Yun daw yung pinasok niyo na trabahante dito. Wala ka bang napansin sa asawa mo? Donna, sa tingin mo may pakialam ako? Kahit magkapit siya ng 5-5, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung mayroon siyang ibang babae. Basta, ang sahod niya ay sa akin dahil sa mga anak namin. Kaya, kung magkaroon siya ng iba, so what? I don't care. Kaya sige na, magtrabaho ka na dyan. Okay. Iba ka rin. Sige. Anong gagawin ko dito? Ito lang ba ang hihiwain ko? Oo, yan lang. Ay, wag lang talaga siyang magkakamali na. Gagamitin niya yung sahod niya sa babaeng yun. Kung meron man o kung totoo man yan. Linggo pala ngayon. Pero si Verhel nag-overtime. Asan kanya niya dinala yung pera niya? Lagi naman siya nag-overtime. Ay. Buti pa tulog pa yung mga bata. Tutupin ko muna itong mga damit nila. May kumakatok. Buksan ko muna yung pinto. Nay, kayo pala. Halika, pasok kayo. Wala ba kayong trabaho ngayon? Ay, wala akong trabaho ngayon. Pero sinadya ko talaga ikaw na puntahan dito sa bahay nyo. Ay, asan ba yung mga apo ko, ha? Tulog pa sila, Nay. Bakit? Ano bang sadya mo sa akin? Ay, ikaw ba talaga'y walang alam sa mga balita at sa mga chismis dyan sa labasan, ha? Alam mo ba na si Verhel ay may babae? Hindi mo siguro yun alam, ano? Mang babae? Si Verhel? May narinig na rin ako niyan pero hindi ako maniwala na si Verhel mang babae. Ay nako, Vicky. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong wala kang pakialam sa asawa mo. Pero, ama siya ng mga anak mo. At saka, kung mababae si Verhel, yung buong sahod niya ay mahati yon. Gusto mo ba yon? Na yung kalahating sahod mapunta sa babae, yung kalahati ay sa iyo. May mga anak kayo. Ay, mag-isip ka nga dyan, Vicky. Mag-isip ka nga. Nay. Saan ka galing? Aba, himala. Ba't ka nagtanong? Verhel, magtapat ka nga sa akin. Nang babae ka ba? Kaya ba siguro maliit lang yung pera na binigay mo sa akin dahil yung kalahati ay nasa babae mo? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Pinapatawa mo naman ako, Vicky. Kailan ka pa naging concerned sa mga ginagawa ko? Mahal mo na ako, no? Mahal mo na ako? Huh? Ay, ewan ko sa'yo, Verhel. Basta siguraduhin mo lang na yung buong sahod mo ay ibigay mo sa akin. Dahil may mga anak ka, oh. Bahala ka nga dyan. Uy, ano ba? Dito ka muna. Tulog yung mga bata eh. Halika. Gawa tayo ng pangatlo. Ay, wag mo nga ako magana-ganyan, Verhel. Alam mo bang pumunta dito si nanay kaninang umaga? At sinabi niya sa akin na may ibang babae ka raw. At saka yun din yung mga nasagap ko mga balita dyan sa labasan. Ano ba talagang totoo, Verhel?
Meron ka ba talagang ibang babae at doon mo ginagasto yung ibang mong pera? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Wala. Ano nga aminin ko sa'yo? Wala. Maniwala ka naman sa chismis. May pagkain ba? Nagugutom ako. Verhel, wala naman talaga akong pakialam kung may babae ka o kahit 10 pang babae meron ka. Basta lagi mong tandaan, kailangan na buong sahod mo ay mapunta sa akin dahil may mga anak tayo. Wala akong pakialam, Verhel. Kung mang babae ka namang babae, wala akong pakialam. Yan ang tandaan mo. Akala mo siguro iiyak ako? Akala mo siguro masasaktan ako? Hindi. Dahil kahit kailan, Verhel, ni katiting, hindi ko nararamdaman na mahal kita. Yan ang lagi mong tandaan, Verhel. Dahil kung hindi mo ako Hindi sana ito ang buhay ko, Verhel. Hindi sana ikaw ang naging asawa ko. Kaya, ito ang tandaan mo, Verhel. Wala akong pakialam kung mang babae ka man. Basta yung buong sahod mo ay mapunta lang sa mga anak mo. Bahala ka sa buhay mo, Verhel. Wala akong pakialam. Wala. Yan ang tandaan mo, Verhel. Yan ang ilagay mo sa kukote mo. Naintindihan mo ba ako, Verhel? Naintindihan mo ba ako? Vicky, hanggang ngayon ba? Dala-dala mo pa rin yung galit mo sa akin dahil sa nangyari noon? Grabe. Grabe ka, Vicky. Grabe ka, Vicky. Grabe na ako kung grabe, Verhel. Wala akong pakialam dyan sa nararamdaman mo dahil kasalanan mong lahat ito. Wala akong ibang sisihin sa nangyari sa buhay ko. Lahat ng ito, kasalanan mo. Kasalanan mo, Verhel. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ganito ang trato ko sa'yo. Vicky,